Sa Pilipinas, sanay tayo sa ideya na ang bakasyon ay simpleng kasiyahan. Isang biyahe sa probinsya, isang outing sa dagat, isang silip sa bundok. Pero may ibang klase ng turismo na hindi madalas na pag-uusapan. Ito ang turismo ng mga taong hindi nagtatanong ng presyo. Mga taong oras ang mas mahalaga kesa sa pera. At mga taong handang magbayad ng daan-daang libong piso para lamang sa katahimikan, privacy at karanasang iilan lang ang nakakatikim. Sa listahang ito, hindi natin pag-uusapan ang pangmasa. Pag-uusapan natin ang mga lugar na para sa piling iilan. Mga destinasyong kapag narinig mo ang presyo, mapapahinto ka at mapapaisip. May ganito pala sa Pilipinas. Number 10, Boracay. Ultra luxury side. Isang umaga sa Boracay na walang ingay ng bangka. Walang naglalakad na turista. Tahimik ang shoreline dahil sarado ito para sa piling bisita. May butler na naghihintay. May ice towel at may tanong na simple lang. Champagne now or after breakfast? Why it's expensive? Limited beachfront, protektado ang isla, kaunti na lang ang pwedeng tayuan. Environmental compliance, mataas ang maintenance at fees. White glove service, butler, concierge at private chefs. What you actually experience? Almusal sa tabing dagat na walang ibang tao. Private sunset yacht na may chef at sommelier. Pool villa na may soundproof privacy. Sino ang mga pumupunta dito? Foreign executives on quiet retreats, discreet celebrities, couples na ayaw makita ng kahit sino. Ang presyo? Signature suite 40 to 80,000 per night. Pool villa 120,000 to 250,000. Yacht sunset dinner 150 to 300,000 pesos. Ang Boracay ng masa ay masaya, pero ang Boracay ng mayaman ay tahimik. Number 9, Panglao Island, refined old money luxury. Walang nagmamadali, walang party music. Ang tunog lang ay alon at mahinahinang hakbang ng staff na sanay sa discreet service. Why it's expensive? Low-density resorts, malalaki ang lupa, kaunti ang kwarto. Target market, retirees, diplomats, long-stay elites. Curation, pagkain, spa, at activities ay pinipili, hindi minamadali. What you actually experience? Long breakfasts na umaabot ng 2 oras. Private pool na may garden buffet. Walang kapitbahay. Exclusive island hopping na walang kasabay. Sino naman ang pumupunta dito? Old money families, retired foreign CEOs, couples na gusto ng slow luxury. Ang presyo? Sa beachfront suite, 35 to 70,000 pesos per night. Private staff villa, 180 to 350,000 kada gabi. Exclusive tours, umaabot ng 120,000 pesos. Sa Panglao, ang luho ay hindi ipinapakita. Ramdam lang. Number 8, Batanes, luxury through isolation. Isang umagang may hamog, walang signal, walang traffic, walang billboards, tanging berdeng borol at dagat na tila walang hanggan. Why it's expensive? Logistics nightmare. Halos lahat inaangkat. Flight scarcity. Iilan lang kada araw. Tourist caps. Kontrolado ang dami ng bisita. What you actually experience? Guided cultural immersion. Walang nightlife. Restorative silence. Tanawin na parang painting buong araw. At sino naman ang mga pumupunta dito? Una, travelers na handang maghintay para sa katahimikan. Writers, artists, thinkers. High-stress professionals on reset.
Ang presyo, ang airfare pa lang ay umaabot ng 15 to 25,000 pesos ang one-way. All-in tours, 70 to 150,000 pesos per person. Hindi ka bumibili ng resort sa Batanes. Bumibili ka ng kapayapaan. Number 7, Anilao. World-class diving luxury. Madaling araw, tahimik ang dagat, nakaabang ang dive boat. May guide na kabisado ang galaw ng dagat at alam kung saan lalabas ang rare creatures. Why it's expensive? Expertise premium. World-class dive masters. Specialized gear and boats. Limited access sa pinakamahusay na dive sites. What you actually experience? Macro dives na may once-in-a-lifetime sightings. Private briefings at underwater photography coaching. Tahimik na resorts na parang sanctuary. Who goes here? International underwater photographers, marine biologists, high-budget divers na ayaw ng crowd. Ang presyo, luxury dive stay ay umaabot ng 30 to 60,000 pesos per night. Private expeditions, 150 to 300,000 pesos. Sa Anilao, ang mahalaga ay hindi ang kwarto, kundi ang makikita mo sa ilalim ng dagat. Number 6, El Nido, Private Island Reality. Dumadapo ang helicopter, isang isla, iilang bisita. May chef, may spa therapist, may concierge at lahat ay para sa'yo. Why it's expensive? Geographic isolation, ultra-limited guests, minsan 40 lang sa buong isla. Sustainability costs, solar, desalination, conservation. What you actually experience? Island hopping na ikaw lang ang sakay. Personalized menus. Private lagoons na parang ikaw lang ang tao sa mundo. Who goes here? Ultra high net worth individuals, honeymooners na ayaw ng ibang tao, guests na priced blind. At ang presyo? Luxury island stay ay 60 to 180,000 per night. Entire island buyout, 500 to 1 million pesos kada gabi. Sa El Nido, ang bakasyon ay hindi pahinga. Ito ay pribilehiyo. Number 5, Siargao. Ultra-exclusive side, Siargao Island. Tahimik ang isla, walang party crowd, walang ingay. Sa harap mo, isang private beachfront villa na may infinity pool. Ang dagat ay tila extension ng kwarto mo. Bakit sobrang mahal? Limited luxury inventory. Kaunti lang ang ultra-high-end villas. Island logistics, lahat inaangkat, mataas ang operational costs. Celebrity pool, dumadalaw ang international artists at surfers. Ano ang binabayaran mo? Surf lessons na private at world class. Farm-to-table dining na curated. Wellness retreats na pang-elite katulad ng yoga, sound healing at detox. Sino ang pumupunta rito? Foreign celebrities na gusto ng low-profile stay, digital billionaires at tech founders, couples na ayaw ng Boracay crowd. At ang presyo, luxury villa, 50 to 150,000 pesos kada gabi. Full retreat packages, 300,000 pesos o higit pa sa loob ng isang linggo. Sa Siargao, ang tunay na luho ay ang pagiging simple na hindi kayang bilhin ng masa. Number 4, Coron. Private lagoons and elite diving. Isang bangkang dimotor ang dahan-dahang pumapasok sa lagoon na parang salamin. Walang ibang tao, walang ingay. Tanging ikaw at ang kalikasan. Bakit mahal? Protected marine zones, elite wreck diving sites at pang world class. Private lagoon access na hindi open sa public tours. Ano ang karanasan? Sunrise dives sa Japanese World War II shipwrecks. Private lagoon swims na parang ikaw lang ang turista sa mundo.
yacht expeditions na may onboard chef. At sino ang target? Ultra-rich divers, adventure elites, guests na ayaw ng mainstream island hopping. Ang presyo? Luxury island resort, 70 to 200,000 pesos kada gabi. Yacht charters, 400,000 pesos kada araw. Sa Coron, ang bawat pagsisid ay parang lihim na ibinubulong ng dagat. Number 3, Amanpulo, Private Island Royalty. Isang private plane ang lumalapag sa sariling runway ng isla. Walang immigration line, walang crowd, isang villa na may golf cart ang naghihintay. Bakit legendary ang presyo? Private island ownership model, Aman brand standards, world's elite hospitality, total privacy, walang outsiders. Ano ang kasama? Personal butler, golf carts per guest, private beach na literal na sayo lamang. Sino ang guests? Royal families, Hollywood A-listers, billionaires na ayaw makita. Ang presyo? Villa stay 120,000 to 300,000 pesos kada gabi. Island buyout 3 million pesos o mahigit pa sa isang gabi lamang. Sa Amanpulo, hindi ka turista. Ikaw ay bisitang pang-royalty. Number 2, Banwa Private Island. Walang ibang tao. Isang buong isla, ikaw, ang dagat, at isang team na naka-assign para lamang sa'yo. Bakit sobrang mahal? Entire island exclusivity. Walang ibang guests. Sustainability tech, solar, desalination at conservation. Hyper-personalized service. Ano ang karanasan? Isang isla na parang personal mong mundo. Custom menus ayon sa diet mo. Activities na ikaw lang ang nagdidikta. Sino lamang ang nakakapasok? Ultra high net worth individuals, Fortune 500 owners, heads of state at low profile visits lamang. Presyo, island buyout only, 1.5 million pesos to 2.5 million pesos kada gabi. Sa Banwa, ang luho ay hindi kwarto. Ito ay pag-aari ng katahimikan. At number 1, Balesin Island Club. Isang private plane ang lumilipad mula Maynila. Paglapag, parang wala ka na sa Pilipinas. Isang lugar na hinati sa iba't ibang bansa. Greece, Italy, Bali, Morocco. Lahat nasa iisang lugar. Bakit ito ang top 1? Members only. Hindi ka basta pwedeng mag-book. Private runway plus fleet. Elite Filipino Power Network. Ano ang experience? World travel nang hindi umaalis ng Pilipinas. Presidential level security and privacy. 5-star service na tahimik at eksakto. Sino ang members? Top Filipino tycoons, political elites, billionaires at legacy families. Ang presyo? Membership fee ay 25 to 60 million pesos o mahigit pa. Annual dues plus usage fees. Walang public pricing na ibinigay. Ang Balesin ay hindi bakasyon. Ito ay pribilehiyong hindi ibinibenta sa lahat. Sa Pilipinas, may mga paraisong kayang bilhin ng sinuman at may mga paraisong pangarap lamang ng karamihan. Hindi dahil kulang tayo, kundi dahil ang tunay na luho ay oras, katahimikan at kalayaan. At kung balang araw makarating ka man sa alinman sa mga lugar na ito, iyong tandaan, ang pinakamahalagang biyaheng gagawin mo pa rin ay ang pag-angat ng sarili mong buhay. Hanggang sa muli mga ka-amazing. Kung nais mo ng mga ganitong klase ng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood. Ikaw, alin sa mga lugar na ito ang napuntahan mo na? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section sa ibaba.